So, magandang hapon po pala guys. Pala si Mark Kevin S. Armentano. Sa Cebu lang ako nakatira. Tapos, ako nga pala ay isang adrenomyelopathy yung patient kasi nagsimula to 22 years old ako, 20 or 23 ata yun, 23. Nagsimula masakit ng likod ko, tapos kinakaya ko lang trabaho. Isa pala ako pinalad na maging OFW sa South Korea. Isa ako sa pinakabatang na OFW. Putin lang na ginabayan ako na Panginoon sa lahat ng desisyon ko. Buti ito rin napili yung trabaho, kasi kung hindi ako marunong mag-basket, hindi ako marunong magkanta-kanta, yung pagpupuhan, kung anong mga sports, hindi talaga ako marunong. Dito lang talaga ako marunong. Ito ang decision ko, kasi may ano ba yung gibuhian. Meron akong gibuhian nga salita sa una. Bahala man ako magkakuba sa trabaho, magkasakit ng walang lunas lang sana, basta di ko lang makita yung mga anak ko nagka-problema. Kasi alam ko yung feeling na walang-wala ka, yung feeling na walang-wala. Galing po ako sa pinakababa muna, na masura ako, nanghakot ng bato, namana, namasnay, tsaka yung namunglay sa mga baul dyan, mayroong mga bahay dyan na kailangan ng bato. Yun yung source of income ko. Tapos ayaw kong ipabano sa anak na ko ang problema sa una, ang unsa kalusod. Kahit yung yellow corn, alam mo yung yellow corn, kahit yan, kumakain ako ng ganyan, yung mga yellow corn. Ito pala Facebook ko. Sa totoo lang, 2 taon lang talaga yung expectation ko dito, mabuhay man umatay. Pero sa awa ng Diyos, umabot ng 3 taon, 4 taon, 5, 6, pang 7 na ngayon. Pero kung mamatay man ako bukas, edi mamatay na. Kasi doon naman tayo pupunta lahat. Mamatay na. At least sa akin nangyari, hindi sa mga anak ko, sa asawa ko, at least hindi sa kanila. Kasi pag sa buti na nga lang yung nakahanap ko ng asawang medyo mahirap hanapin. Yung batasan, as in Maltita siya, pero ipahimutang ba, kabalo kayo professional. Then mapag-alaga sa mga anak ko, kahit sila na, wag na ako, kasi ako wala naman talaga. Kung maruin pa ang buhay, ayaw ko na sana kung may chance maruin pa yung buhay, ayaw ko na sana magbuya po kay imbis magbahay sila taong pares. Wala lang, medyo naawa din ako, pero wala. Buti na nga lang ito yung trabaho ko, kasi kung hindi ito, di ko alam kung
ito marami po akong gawa ngayon. Yung dito, maka-income man ako dito. Kung maka-income marami, minsan wala, pero okay lang naman wala kasi may mga wifi ako, may computer, may video kaya na sila yung nagbibigay sa akin ng pera pang gastos. Maliit lang pero alam ko naman yung feeling ng maliit, at alam ko yung feeling ng marami. Tapos ito pala ang cure niya, wala talagang cure. Kaya hindi ako nagpa-min sa doktor kasi pag sa doktor kasi alam ko ano nangyari sa dalawang kapatid ko. Nagpa-check na, tapos may na tambal ng gamot, mahal pa naman ng gamot, tapos namatay lang. Kaya ayoko yung mga patoto dyan. Yung unang medyo mahirap talaga kami. Alam mo yung pinagtakluban ng tadhana. Minsan muna naisip ko, natulog ba talaga ang Diyos? Ganun. Pero nung nangyari sa ito, wala na. May Diyos, alam kong may Diyos na nagtabang na ito ba? Kaya yung mukbang tapos yung mga street boxing, mukbang ka ng yung mga tayo ng manok, hagunoy, tayo ng kambing, bulkasel, good luck sa unang araw. Tapos may isa din ng vlogger na kilala na medyo kilala din kasi mayaman na siya, tapos millionaire na siya, tapos bata pa. Good luck pagdating mo ng mga siguro 60. Habang enjoy mo, medyo mayabang siya ngayon, porque magka-pair. Meron din mga vlogger nagpo-promote ng sugal. Hindi talaga niwala sa mga ganyan na tumutulong daw. Yung nabiktima mo yung panggatas, pangbigas sana, tapos talo pa. Hindi yun yung pagtulong. Hindi talaga yun yung pagtulong. Kasi ito siguro sa buong Cebu kulang meron to. Sure ako dyan, ako lang meron to. Pero hindi naman ako kasi may nasaltan ako ng anak yung partner ko, yung misis ko, manormal lang to kahit sa kanila, kahit sa kanila lang wala na ako. Pagka ko na normal siya, yes, yung asawa ko normal, okay na sa hindi ayos. Hindi maayos, basta normal lang yung tsaka lang ikwento sa inyo lahat pag may medyo oras, marami pa siyang gawa, tapos ngayon umulan, tsaka lang, bye bye.